Sige po, patingin po natin siya. Amen. Amen. Thank you, Lord. In the Old Testament, yung pinagawa ang Diyos kay Moses. Ang pinagawa ng Diyos kay Moses ay tabernacle. Ang tabernacle ay mayroong tatlong compartment. The gate, the holy place, and the holy of holies. The gate, the holy place, and the holy of holies. Doon sa holy of holies, nandun yung Ark of Covenant, the symbol of the mighty presence of God. And every time na papasok doon, yung high priest, kailangan yung tusok makapal. Yung tabing doon sa Holy of Holies ay napakapal. At habang ito'y napakapal, doon sa Holy Place, pinapausok na yung insenso at papasok yung sa loob mismo doon sa Holy of Holies. At pagpasok na doon sa Holy of Holies, kailangan yung cloud makapal. Kasi pag hindi makapal, yung cloud, automatically, yung priest mamamatay. Kasi nakikita siya. Kailangan kumapal para yung high priest ay makapasok doon at magbigay ng message ng Panginoon. Ngayon umaga, I believe in my heart, kung bakit natin tinawag, I will enter into the holy of holies. Parapan niya natin ang Panginoon. We are entered into the holy of holies! And the presence of God, I believe in my heart, pag-inis niya po sa ating puso. Amen. Praise God. That's why tuhulog namin dito. Dahil kaninang umaga, bago ako dyan sa tanggi, biglang nagbago yung atmosphere ng puso ko. Bigla akong lumutan na hindi ko maintindihan bakit. Pero sa sunod, ano ba ito? Ano kung lutan? Hindi ko alam ano ba yung prepare ng teaching ba? Hindi ba akma sa mga tao? Hindi ko alam, no? Bahala na. Lutanin. Pagpapasok ko, mahalaga ka lumabas sa Diyos. Amen. For every one person, mahalaga yan sa Diyos. Sabi ng Biblia, sa lamang ang magpaliblood sa Diyos, libo-libo laksa-laksang anghel na nalilibot sa langit. Bakit? Dahil isa siya sa binayaran ng Panginoon at the cross. Kung bakit namatay ang Panginoong Jesus at the cross, because of one person. And that's you. That's you. And us. Amen. Kaya nga, chinigs nung natin yung topic. Hindi ko alam bakit I prepare ko in the past at muli ko hubuksan sa atin. Holy Spirit, minister Lord unto your people. Handa na po ba tayo? Amen. Open your heart, spiritual heart,
spiritual mind, spiritual ears, and listen to the voice of God. Maaaring itong word na ito ay hindi para sa iyo. Pero naniniwala ako, hindi naman lahat na sasabihin mo dyan ay hindi pwedeng hindi kumitil sa iyong puso. As long you are willing to hear the message of God. Sabi ng Diyos, sabi ng kanyang Espiritu, makinig ang may pakinig. May sinasabi ang Espiritu ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya kung willing ka ngayong umaga, nabuksan ang mga bagay na yan, karinin mo ang piling ng Diyos. Amen. Sabi po na ating pag-uusapan, pumunta ako kay John, chapter 1, verse 6. Sabi sa verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive, sa isang malaking lungsod at sinabi sa mga kaluluon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Verse 3, sa halip sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon nagtagpo sa isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos nagbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasaherong patungong Tarsis. Sa ganitong paraan, nakakala niya matatakasan siya o makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya halos mawasa ang barko. 5. Dahil dito, labis na natakot ang tripulante, kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, hinulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantalang si Jonas naman ay nahihiling na natutulog sa isang sulong sa ibabang palabang ng barko. 6. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Nakasakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay ng banal na salita ng Diyos. Father God, in the name of Jesus, anoint my ears, anoint my ears. Every word, Lord God, na lalabas at ipag-ibig sa puso ng pagkatao. In the name of Jesus. Ngayong umaga, pag-usapan natin ang buhay ko ni Jonah. Kilala natin si Jonah. Amen. Naituro na po ito ni Sister Olona. Magpapahit ko lang po ako. Si Jonah ay tawag nito, siya yung taong merong misyon na pinagagawa ang Diyos sa kanya. Imbes na gawin yung misyon, yung pagkakatawag sa kanya ng Diyos, ang ginawa niya, tinakuhan niya. May mga ilang kapatid sa atin kung minsan, may mensahe ang Diyos na nilalagay sa iyong puso. Kaya lang, ayaw mong gawin. Tinatakuhan. Amin ba yun? Meron pa kayong message doon. Ngayon, ito rin si Jonah. Ano bang ibig sabihin ng Jonah? Jonah means doubt. Yun po yung kanyang kahulugan ng kanyang pangalan, doubt. Ang doubt po ay sensitive. Kapag po nakakaramdam sila ng panganib, bigla nila umaalis. Napapasin po yung buhay kalapalid. Kapag alam niya nalalagay sa panganib, kukunin mo siya, nilibay sa bigla. Bakit? Kasi nga po, yun po ang kanyang karakter. Kung bakit si Jonah ay tinawag na kanyang pangalan ay doubt, ibig sabihin, ang tawag nito, nakakaramdam siya ng panganib, kaya nga siya ayaw pumunta doon. Kaya nga, kumbaga, ang ayaw niya gawin yung bagay na gustong
ipagawa sa kanya ng Panginoon. So, this morning, gusto ko pong bigyan ng title, papagat, ang aming pag-uusapan ngayong umaga. Ang title natin, You can run away from God, but you cannot hide from Him. Pwede kang tumakbo, papalayo sa Diyos, pero kailanman hindi ka makapagtatago sa Kanya. Amen. Takbuhan mo ng Diyos, from the Lord, to the south, to the east, to the west. West na Bisaya, Panginoon. Hindi naman Bisaya. From the west. Pagtago ka man sa apat na sulok na yan, hindi ka makapagtatago sa Diyos. Nakaka-relate ka ba? Nakaka-relate ka ba? You can run away from God, but you cannot hide from Him. Hindi ka makapagtatago sa Diyos. So, una, simulan natin ang kwento po ni Jonah. Jonah has received a message from God. Nagsimula po yung kwento ni Jonah kung bakit siya tumakbo, kung bakit siya lumayo doon sa pinagagawa ng Diyos sa kanya, ay nagsimula yung doon sa mensahe ng Panginoon. Ang sabi dito, ang istorya ni Jonah ay nagsimula nung ma-receive niya yung message ng Diyos. Amen ba? Naniniwala po ako meron tayong nare-receive na message sa ito. Amen. Kahit siguro sa pagkababasa ka ng Bible, meron kang nare-receive. O maaaring nakikinig ka ngayon ng salita ng Diyos, meron kang nare-receive ng word ng Panginoon. Meron kanya-kanya tayong nare-receive. But the problem is, itong Jonah na ito, sabi dito, kaya ang story ni Jonah ay hindi yung story na per se, kundi yung istorya na ito ng Diyos. Amen. No? Yung istorya ni Jonah ay hindi rin istorya ni Jonah yun. Istorya na ito ng Diyos. Bakit? Kasi naka-receive siya ng message from the Lord. Anong gagawin mo? Gagawin natin kapag naka-receive tayo ng message from the Lord? Accept the challenge? O lalayo tayo doon sa challenge? Lord, hindi po ako nag-aral. Lord, hindi po ako magaling. Lord, wala po akong karanasan. Wala po akong kakayahan. Hindi ako matalino. Ang dami namin excuses. Like Moses. Pinapadala siya ng Panginoon. He received a word from the Lord na sinasabi ng Panginoon kay Moses, pumunta ka doon sa Egypt kay Pharaoh. Sabihin mo, pinamalaya ko ang aking mga tao. Sabi na Lord, hindi po ako marunong magsalita. Ito po at ako, ang makasama ko kambing. Anong sasabihin ko? Ang daming mga excuses. Lord, ano po pa sasabihin ko? Sumalit pupunta ako doon. Ang daming mga excuses. Hindi natatapos sa mga excuse. Dahil nasabi ng gano'n din sa ating buhay, nang isinuko natin ang ating buhay sa Diyos, hindi na natin istorya yun, kundi istorya na ng Diyos ng buhay natin. Kaya yung paglakbay natin dito sa mundo, na-receive mo yun, response ka, simula na yun ang istorya ng Diyos sa buhay mo. Amen ba yun? Amen. Nagsimula nung tinanggap mo yung challenge na na-receive mo, yung message from the Lord, at nagsimula ka lumakad by faith, simula na yun ang istorya ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya po yung message na yun ay nagsimula doon sa mensahe ng Panginoon. Nagsabi niya, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na kanyang pamilya. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh. Isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon, umabot na ang kaalaman ng kanilang kasalanan. People of God, two things na gusto kong pansinin. Yung message na na-receive niya na-receive ni Jonah kay Lord.
That's one. Secondly, yung kasalanan ng Ninive, umabot na sa Diyos. Hanggang ba kayo? Nabibigyan niyo ba yung revelation nito? Yes. Na kapag yung kasalanan pala natin, umaabot pa na yun sa heaven? Woo! Nandiyan ba kayo? Akala natin walang nangyayari, okay lang gawa tayo ng gawa ng kasalanan, pero hindi natin alam, yung kasalanan na yung ginagawa na ating ginagawa, umaabot yun sa kalangitan. Naririnig, nakikita ng Diyos yung kasalanan ginagawa ng Ninive. Pero kahit gaano kakasama si Ninive, nagpadala pa rin ang Diyos ng mensahero para palalahanan ka. Nandiyan ba tayo? Kahit gaano kasama ang Ninive, nagpadala pa rin ng mensahero ang Diyos para palalahanan ka. Kung hindi ka magsisisi, bumunawin ng Diyos ang inyong bayan. The same, yung word na nilalagay ng Diyos ngayon sa iyong puso, na kapag hindi tayo nagsisisi, enough is enough, bubuho na ang buhay mo at wala na itong muling babalikan pa. Amen? And that is the message na nilalagay ng Diyos. Sabi dito, isang araw sinabi niya, pumunta ka sa Ninive. Bakit ayaw pumunta ni Jonah sa Ninive? Bakit? Kasi ang Ninive, ang pinaka masama. Bakit? Mga barbarian siguro eh. Mga kalaban nila. Lord, ito yung pumamakay sa amin. Ito yung sumasakal sa amin. Ito yung halos gusto na kami mawala. Eh, yan sasabihin mo, pupunta ako para pag-aralan sila. Eh, gusto nga kami patayin. Itong mga tao mo. Nakukuha na po. Napipikap nyo. Sometimes yung message ni Lord, napakahirap sundin. Napakahirap sundin. Bakit po? Kasi, paano mo nga naman pangangaralan ng kalaban mo? Amen? Paano mo sasabihin mahal ka ng Diyos ang kalaban mo? Ito yung taong gusto pumatay sa'yo. Ito yung taong gusto sumakal sa'yo. Paano mo pangangaralan mo? Ay, hindi Lord, hindi mo yung gagawin. Sabi ni Lord, yung kaaway mo, sharean mo. Love your enemy. Yung kaaway mo, yung kinasusukaman mo, sabi ng Panginoon, sharean mo. Pero, hanggang ano, kumukulo pa yung dugo ko dyan. Sabi ng sharean mo, yung kinasusukaman mo, sharean mo. Pero, bigyan nyo. Si Jonah ayaw na puntahan kasi sila yung pumakatay sa kanila. Take it as a personal. Diba? Yung kaaway natin, yung kinasusuklaman natin, sila yung pumapatay ng ating kinabukasan. Pumapatay ng saya, ng sigla, ng relasyon, ng ano pa man. Diba? Eh, yan siya siya. Ganun po si Ninive. Napakahirap mag-response kapag yung pinapagawa ng Diyos, pinagagawa ng Diyos sa atin, yung mismong kalaban natin, pinasusuklaman natin, ang sesyonan natin. Ang hirap ba iba na lang? No. So, nagsimula yun doon sa message ni Lord. Jonah chose his own path, not the path of God. Mas pinili ni Jonah na yung sarili niyang lakad ang sundin, hindi yung lakad inalalakan ng Diyos sa kanya. Ikaw, tayo man ang tumayo ni Jonah ngayon. Pero ang na-receive na message kayo at hindi ka nag-response dun sa message sa iyo, pinili mo ngayon yung lakad, sarili mong lakad, sarili mong desisyon, rather dun sa path ng Diyos. Amen. Pinili ni Jonah yun. Yung sarili ng path, yung sarili ng lakad.
Hindi yun na, yung pinalalakad ng Diyos sa akin. Alam niyo, people of God, itong bagay na to, sabi ko nga, na kapag ikaw ay lumayo na with the presence of God, unti-unti mo itong mag-deteriorate yung ating pong espiritual na kabuluhan. Papasukan na tayo ng ano-ano. Sabi niyan, instead of following the message, he ran away from God. Lumayo siya sa Diyos. Gumawa siya ng sarili ng desisyon, sarili ng direksyon. Imbis na yung direksyon ng Diyos ang tumbugin niya, gumawa siya ng sarili ng direksyon. Sabi po na salita ng Panginoon, verse 3, sa halip na sumunod, ano daw po? Ipinasya ni Jonah na takasan si Yahweh. Nandiyan ba tayo? Imbis na tayo sumunod, nagpasya tayo lumayo sa Diyos. Nagpasya tayo lumayo sa Diyos. Imbis na tayo sumunod. Nandungo siya sa Joppa at doon nagtagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos nagbayad ng pamasahe, sumakay siya ng barko upang maglakbay kasama ng iba. At iba pa mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan, inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Tulad ng aking sinabi, you can run, but you cannot run. Kahit saan ka papatrato, makikita ka ng Diyos. Kahit saan pagdaligin ang buhay mo, makikita ka ng Diyos. Alam niyo, yung pagtakas sa Diyos, no? Talaga naman ang diablo, lagi magpapadala yan ng ano-ano. Para kumari, matakasan mo yung panawaran ng Diyos sa iyo. Sabi niya, no? Nagtungo siya sa Joppa at doon nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Diba? Nakatakas ka po. Meron na akong hinanda rito. Para kung sakali talaga, eto na yung sasakyan. Ganun ang diablo eh. No? Nagbibigay siya ng paraan talagang po tayong iiwanan mo na ang Diyos eh. Nakuha niyo po. At sasakay, ando sa pinadala naman sa ito, no? Makapaniwala ka, sasabihin sa iyo, mga bagay-bagay, paniniwalaan mo, sasakay ka na. Akala mo naman, totally matatakasan na natin ang Diyos. If we follow the word of the Lord, there is faith. Naniniwala ba kayo? Amen. Kapag po yung message ni Lord ay sinunod natin, there is breakthrough. Tandaan natin, kapag sumunod tayo sa Diyos, may mayroong pinangako ng Diyos sa iyong pagsunod ay tatag lahat. May mga pagkakataon sa iyong pagsunod sa Diyos, may mga pagkakataon nagiging pakupang ito. Patagtag, mahirap, sometimes maraming mga difficulties, maraming mga mapapasok na kung ano-ano. No? Hanggang sa magturog ang puso na meron po tayo. Pero kapatid, huwag kang matakot sa paglakad mo sa mensahe na nilalagay ng Diyos sa puso mo. Huwag kang matakot na marinod. Kapag sinunod mo yung word ng Panginoon na nilalagay ng Diyos sa iyong puso, there is breakthrough. Amen? Katulad po ni Shadrach, Meshach at Abednego. Sa Daniel chapter 3 verse 1 to 30, basahin na lamang po natin sa Biblia. Na asabi ni King Nebuchadnezzar na sino mang hindi sasamba sa lutong niya, mamamatay, itatapon sa kulong. Masama, mali, dahil ang kanilang paniniwala, isa lamang ang dapat nilang sambahin. Walang iba kundi si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na igawa ng langit at ng lupa. Pinanindigan nila yun.
And that is the message na nilalagay na doon. Walang ibang Diyos kundi ikaw lamang. May mga pagkakataong pinakasamba tayo ng kani-kanino. Pero tayo bilang mga palataya, alam natin kung sino yung sinasamba natin. Dumating sa punto na nalaman ni King Nabucodonosor yung sitwasyon na kung saan imbis na sumamba sa ributong pinagawa ni King Nabucodonosor, sumasamba sila kay David. Nalaman yun, nagalit yun. Si King Nabucodonosor, pinaharap sa hari. Sabi ng hari, totoo ba na hindi kayo sumasamba sa aking ributong pinagawa? Sabi po ng tatlo niya, Sandra Mesa, opo. Alam niyo ba ang punishment niya kapag hindi niyo sinunod na mamamatay kayo? Opo. Kahit hindi po kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami susunod sa ang ributo niya. Nakita niyo yung paninindigan nila. Lord, kahit na maghirap-hirap kami, kahit na mag-suffer kami, okay lang. Don't give up. Don't turn back. Woo! Amen! No turning back! Nandiyan na tayo eh. Simula na tayo eh. Wala na matrasan ito. Kahit na magutom kami, kahit mawalan kami, go! Praise the Lord. Nagsimula ang ministry ng ilang piraso. Pero dumarating sa puntong nawawalan, nasisiraan, nagkakautang, for the sake ng lakad ng ministry. Pero kailanman, hindi na ipabayaan ng Diyos. God sent His Savior. Dahil sinunod namin, dahil yung word na yun, na nagbabaga sa damdamin, whatever happened in the ministry, whatever happened sa susunod na future, I will never give up. I will never give up. At dahil sa pagsunod, there is faith. Kayo po ang bunga niya. Kayo ang bunga. Ito yung bunga. Amen? Palakpan na natin ang Panginoon dyan. Dahil sa pagsunod, there is breakthrough. Katulad na Shadrach, Meshach, Abednego, nung sila ay sumunod, nagkaroon ng breakthrough. Bakit? In the midst of suffering, nandoon si Lord. Nakukuha po ninyo. Dahil sinunod po nila yung message ng Panginoon, yung revelation ng Panginoon sa in the midst of suffering. Hindi sila iniwan ni Lord. Shadrach, Meshach, Abednego, itinapon doon sa tinatawag na pugon ng apoy. Yung nagpapaikot ng pugon na batay. Pero yung itinapon doon sa pugon, buhay at hindi namatay. What is the lesson? As long as sinusunod mo yung word ng Panginoon sa puso mo, there is breakthrough. In the midst of suffering, God is with you. Sabi ni King Nabucodonosor, di ba takto na yung aking pinatapon? Bakit naman? At yung isa pa tila ba? Diyos. Kaya sabi ni King Nabucodonosor, Shadrach, Meshach, Abednego, lumabas kayo rito, mga lingkod ng Diyos. Paglabas, pinamulit, pinipisil-pisil. Lahat tinignan, walang nangyari. There is a testimony. Amen? Akala nila sila, mamamatay nila sila. Pero kailangan hindi nila mamamatay ang ilaw na yan. Dahil ang ilaw na yan ay hindi nagagalit sa tao, kundi ang ilaw na yan ay nagagalit sa Diyos. Amen? Magiging testimony na tunay
na kapag sinunod mo yung message ni Lord sa puso mo, there is breakthrough. Second, si Daniel. Alam natin yung kwento ni Daniel, right? Kasi ipinatapon doon sa dungeon ng mga punong-puno ng mga leon na gutom. Itinapon si Daniel. Pero si Daniel, kailanman, hindi siya kinapa ng mga gutom ng mga anghel. Bakit? Dahil pinadala ang Diyos na anghel doon para itong mga anghel na gutom na ito, kailanman ay hindi ito lalakanin. Woo! Pwede ba natin palakpakan sandali ang Panginoon dyan? Hindi ba kami bagay sa buhay natin para maintindihan natin yung nilalagay ng Diyos sa puso na pinatutunayan naman ng kanyang salita ay buhay. Na kahit ano bang meron dyan, God will send ministering angels to protect you. Sumunod ka lang. Huwag kang matakot. Dahil ang Panginoon ay sinasamahan ka as long you follow the message of the Lord na nilalagay ng Diyos sa iyong puso. Huwag kang matakot. Yung iba, natatakot ng pastor, baka daw magutom, walang makain ng pamilya. Kapatid, minsan na makaka-experience ka talaga ng ganyan eh. Yung halos wala ka ng isain, talaga narating din. Minsan, kung pamilya mo na dapat mong ayusin, siya ka nagkakagulo. Inaayos mo yung buhay ng iba, pero yung pamilya mo, hindi maayos. Nagkakagulo. Bakit gano'n? Hindi yata ako tinawag mo. Kasi pamilya mo, hindi ba talaga? No. Sabi ni Lord, problemahin mo. Sabi ni si Lord, may problema. Wala mo problema ba si Lord? Ang problema ni Lord, paano na ipaparating yung mensahe doon sa tao na wag silang mapunta ng impyerno. Dahil bawat kaluluwa ay mahalaga sa Diyos. Amen. Yun yung kanyang problema. Ngayon, dahil ikaw na inuutosan ng Panginoon para abutin sila, ayusin mo na ang problema ko ito dahil ito na sila sa akin. Amen. Kapag inayos mo yung problema ng Diyos na yung mga tao ay dalhin sa kanyang kaharian, aayusin ng Diyos yung problema mo. Amen? Seek His kingdom first. Amen? Unahin mo siya. Dahil pagkatapos, gagawin niya yung bagay na para sa iyo. Hindi siya makakalimot yan. Amen? Okay. So nakita natin, kapag sinunod mo yung word ng Panginoon sa puso mo, na nilalagay ng Diyos sa puso mo, there is a breakthrough, there is revival, at iyon ay nagiging testimony mo sa iyong paglakad sa Diyos, na sasabihin mo sa maraming mga tao, buhay ang Diyos! Dahil naranasan mo mismo yung sinabi ng Panginoon, yes, I will step in faith and the miracle will come. Hallelujah! Kapag po tayo tinakbuhan natin, ang kalooban ng Diyos sa ating pong buhay, God sent you a sword. Nandyan ba kayo? Kapag ayaw natin sundin yung kalooban ng Diyos, yung mensahe ng Diyos na nilalagay ng Diyos sa ating puso, at patuloy natin inilalayo natin ang ating puso sa Kanya, God sent you a sword. Kaya mamamansin mo, kapag ikaw ay lumalayo na in the presence of God, troubles will come. Problema ay dumarating. Di ba? Pero yung storm na yun, ang purpose na hindi mahirapan ka, hindi masaktan ka. Ang storm na yun, para ibalik ka ulit sa Panginoon. Mapapatunayan mo sa sarili mo, sa aming sarili, Lord,
Naniniwala ba kayo doon? Napakahirap mabuhay nang wala ka sa ilalim ng presence ng Diyos. Punong-puno ng kabuluhan ng iyong puso at isipan para ba yung problema ay hindi na natatapos. Bakit? Kasi wala yung protection ng Panginoon. Katulad ni Jonah, tumakas siya. Pumunta na siya sa pagpapuntang Joppa. Akala niya maganda yung kanyang lakad. Pero sabi ng Diyos, verse 4, nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng malakas na bagyo. Amen. Sino nagpadala? Si Yahweh. Kaya yung problema na hinaharap mo, kung ikay wala sa presence nyo, kapatid, ang nagpadala niyan ang Diyos. Ang pagnagpadala niyan ang Diyos. Kaya minsan, gulong-gulo ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, pinipilit mo, ayusin mo lahat ng bagay, pero lalong gumugulo. Kasi sa pag-aayos mo, ay hindi mo sinasama si Lord. Amen. Kaya, nagpadala si Yahweh ng malakas na bagyo. Sabi dyan, malakas eh. Hindi naman niya sinabi ng bagyo. Bakit pa sinilagay yung word ng malakas? Ibig sabihin, pwede kang hindahin yan. Pwede kang ganigin. Pwede masira yung future na pwede ka. Ganun ka kahalaga sa Diyos. Amen. Ganun ka ka-importante sa Diyos. Gagawin lahat ng Diyos para mauntog ka lang. Gagawin ang lahat ng Diyos para magising ka lang. Life is a matter of choice and chance. Amen. Hindi ka ginawa ng Diyos na robot. Meron kang kalihang pumili. Pero in spite of nilagay ng Diyos niya, ang purpose ng Panginoon ay hindi para ikaw saktan. Ang purpose ng Panginoon para mabalikin ka. Nandiyan ba tayo? 5. Dahil dito, labis na natakot ang tribulante. Kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, sinilog nila sa dagat ang mga kargamento para bumaan ang mga sasakyan. Samantalang si Jonas naman ay hindi natutulong sa isang sulong sa ibang palapag ng kambal. Kumbaga, para bagang alam na ang pakilan. Mati! Eh di, bahala kayo. Wala siyang pakilan eh. Nabubuhay lang eh. Yung mga nasa paligid na nakakaranta na eh. Eh, bulong-bulong tayo doon. Mamamatay na. Patay ko pa na. Bisan din tayo mag-isip eh. Yung mga tao nagre-rebelde sa Diyos, yung mga tao nagre-rebelde, alam niyo yung mga salita nilang next na siya ang nagre-rebelde. Tama ba yun? The more kang nagre-rebelde, alam niyo kapag go in faith. I share to you as a testimony. No, ako nawala na itang ministry. Matagal ko yun. Nagtrabaho ko sa Balibago. Yan, sa Balibago dyan. Araw mo nasa area. Nakita ko sa sarili ko, umiiyak ako. Sabi ko, ganito ba talaga gusto buhay ko? Sige. Kung ganito gusto buhay ko, hindi ba pakalimaran na ako? Wala naman ako. Hindi mo naman ako mahal eh. Hindi ba pakalimaran ako? Magpakasasal na ako. Bahala na. Patay. Lalo kong nilulong ang aking sarili doon sa sitwasyon na yun. Matagal ako na wala. For 10 years. Ilang taon ako sa hotel? 3 to 4 years. Nandun ako. Alam niyo kung ang trabaho ko. Born again na ako ha. Pero ano, ang tawag nito, born again sa bibig. Pero yung galaw, kilos, salita, ala na. Hindi na mabanahin si Kristo sa buhay ko. Dahil wala na, nagre-rebelde na ako sa Diyos eh. Alam niyo kung ang trabaho ko. Sabi niyo, ano? Natuto po ako magbugaw. Wala akong pakialam masira ang buhay ko.
basta malasakit ulit na. Yung mga lumalapit sa akin mga babae, kuya, may alam ng Amerikano dyan, ako nang bahala sa iyo. Lahat ng racket ng hotel, alam ko. Tapos nila, mga ganyan siguro, ganyan is, parang yan, kapatid ko, siya ito, clothing, parang ganyan. Hindi mo malalapit sa akin. Kuya, kung meron kang alam ka, ito, pwede ito. Tapos, kuya, kung gusto ko meron kang kilala na foreigner, sorry mo sa hotel. Magala. Basta, nagbenta tayo na kung ano-ano, may kumunik tayo sa mga Interpol. Sabi niya, sir, kapag meron dyan nakita ka, pumasok na foreigner at may kasamang bata, tawagan mo ko yung pinahit ako. Uhulihin natin sila. Parahin natin yung mga yan. Ako nang bahala sa iyo. Mahina na sa iyo dito yung accept na natin. Pwede ka ba rin? Ba't ako? Ganun mo yung klase ng buhay. Ewan ko lang kung gano'n kayo mag-isip kapag tayo ay nagre-rebelde na. No? Total, wala na akong ginagawa sa dito, dito, gawin ko na lahat at wala na akong mag-asa. Sinira ko na todo yung buhay ko, total, wala na rin akong mag-asa. Gano'n mo yung sitwasyon. Kapag wala ka na sa ilalim ng presence ni Lord, kung ano-ano na ang mga dapat mong gawin, wala ka ng pakikanan. But in the midst of that problem, sa gitna ng kaguluhan ng iyong buhay, na wala ka ng halos hindi ka na makatulog sa problema na hinaharap mo, hindi ka na nagiging masaya sa mga bagay na ginagawa mo, dahil mahal ka ng Panginoon, God will send you a captive. Nakuha mo? In the middle of storm, God sent you a captive to wake up call. Nakuha mo rin yun? Nandiyan ba kayo? Ang Diyos, sa gitna ng iyong problema, ang Diyos magpapadala sa iyo ng isang tao para gisingin ka, bro! Sister! Baka naman. Baka naman may problema. Bakit ka kayo? God sent you a captive. Tingnan natin. Matatapos na po. Nakita siya, natutulog, diba? Nagkakagulo sa paligid, natutulog siya. Verse 6 sabi niya, nakita siya ng kapitan at gigising. Ano ginagawa mo pang natutulog? Bumangon ka at mananay sa iyong Diyos. Nakuha niya? Pinadala ng Diyos kung captain na to. Anong ginagawa mo? Gising! Wake up ko! Nagkakagulo na! May mga tao, minsan sisend sa iyo ng Panginoon na napakikita rin. Jesus loves you. Balik ka kanya. Ang hindi ka tinitingnan yung past mo. Ang tinitingnan niya yung pagbabalik mo. Yun ang tinitingnan ng Diyos. Hindi kayo mag-uusap na susumpatan kayo bakit ginawa na. Hindi siya ganun eh. As long na nakita ng Diyos yung willing heart mo na magbalik mo sa Kanya, wala kang marinig sa Kanya kundi yakap. Kundi pagmamahal. Naalala nyo yung prodigal son? After ng nilustay, yung kanyang kayamanan sa walang kabuluhan, ano naisip niyang bumalik siya sa kay Lord? Naalala nyo? At sabi doon, nung pagparating na siya, nandun sa tunga-tunga, nakita niyo yung kanyang anak. Nung siya'y papalapit na tumatakbo, lumalapit siya sa kanyang tatay, ang ginawa ng tatay, tumayo, tumakbo, inakap. Nandiyan ba yun? Hindi siya after dun sa pas mo. After siya sa video mo. After siya sa video
sabihin, yung damit, is a symbol ng pagbabago ng buhay. Yung damit mo dati, tatanggalin na natin yan, aalisin na natin yung damit na yan, bibigyan na natin ng bago. Bagong puso, bagong pagkatao. Sabi pa ni Lord, bibigyan kita ng singsing. Ang singsing yan is a symbol of love. Na kahit kaano kalaki yung pagkakamali mo, pagkakamali natin, pagkakasala natin, mahal pa rin kita. Hindi nagbabago yung pagmamahal mo sa iyo, mananatiling na dahil mahal kita. Ang singsing o ang panyapak, bigyan siya ng bagong panyapak. Ibig sabihin, binibigyan ka ng Diyos ng bagong panimulang direksyon ng iyong buhay. Kaya minsan, ang Lord, magpapadala siya ng mga tao. Sa kalagitnaan, nung ako'y nandun sa hotel, mayroong isang foreigner na dumaan sa harap ko. At pagdaan na bigla siyang bumalik. At pagbalik niya, ginarap niya ako. At sabi niya sa akin, you know, brother, Jesus loves you so much. Jesus loves you so much. Go back to your Creator. Go back to your church. Jesus loves you. Alam mo, bigla akong parang hindi maintindihan dito. Gusto kong umiyak, gusto kong lumuhod. Nanlambot yung aking mga at alam niyo ba yung buhay ko? Sometimes pinapadala ng Diyos ko para ibalik ka sa calling mo. Para ibalik ka sa tunay na pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga po, nung sinabi niya yun, go back to your church, go back to your Creator. Jesus loves you. Pagkaalis po niya, pumunta ako sa isang sulok, nagugoy-goy ako, umiyak ako ng umiyak. Yung alam ba niya yung buhay ko? Hindi naman niya alam kung sino ako. Magsalita. Nagmula ng pulo ko, hindi na ako makatulog. Hindi ko inaalala yung kanyang sinasabi. Kapatid ko in faith, may pinapadala ang Diyos sa iyo, paulit-ulit yung mensahe, Jesus loves you! Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magbabago. Huwag mong sabihin, hanggang gabi mabago ng Diyos ako ba? Hindi ako makasalanan. Tatanggapin ka pa rin ng Diyos. Hindi namatay ang Panginoong Jesus para sa mga mabubuti, para sa mga malilinis. Hindi siya pumunta dito para sa mga banal. Namatay si Jesus, hindi para sa mga banal. Namatay ang Panginoong Jesus para sa mga makasalanan katulad ko, katulad mo, katulad natin. Kaya wag mo i-condemn ang iyong sarili, nagkasala ako, marami akong kasalanan na. Kaya nga siya namatay. Okay. Kapag dumarating yan, may captain na darating sa Diyos. Tatapikin ka rin tayo sa trono. Matatapos na po. Jonah surrendered to God and followed the message of God put in their heart. Nung wala na siya, pinagin na siya ng kapitan eh. Sige, suko na ako. Sabi niya, suko na ako. Wala na akong magagawa. Itapon niyo na ako ba? Itapon niyo na ako sa dagat. Kaya nung nangyari, Jonah 1:12, Iyanis niyo ako sa dagat at papayaman ko. Alam ko, ang dahilan kaya nagkakaroon nito kalakasan bagyo sa dagat. Tinapon ba? Yung pagtapon, kasi sinurrender niyo yung buhay niya. Sige, para papayaman niyo. Gusto niyo ba pumayama? Yes, amen. I-surrender natin yung tayo. Sige! Itapon niyo na ako. Para kung mapapayaman niya. Tapos na po. Tapos na po. Verse 17. Tingnan po rin. Sa utos, ni Yahweh, nilamon si Jonas ng tabuhan ng isda at nanatili siya roon ng
3 araw, 3 gabi sa tiyan nito. Sino ba nag-utos doon sa isla? Si Yahweh. Dahil sinumula yung buhay mo, ang Diyos ngayon magpapadala ng isda sa iyo para doon ka mag-reflect. Okay na. Sabi dyan, nanatili 3 araw, 3 gabi sa tiyan ng balita. Ano natin ang kwento? Nagpay ba? Hindi naman siya nagkukuya-kuya ko doon eh. Nanalangin siya ng 3 gabi. 3 araw. Nandun sa loob. Doon ni-nurture siya ng Panginoon. Amen. Mapapansin mo, after kami kumalampak sa iyo, sasabihin sa iyo ng Panginoon, punta ka doon. Doon nakakapag-reflect ka. Ako yun. Doon nakakapag-isip-isip ka. Pumunta ka doon. Para makita mo masalamin mo ang sarili mo. Amen. At habang nandun ka, sunod-sunod mong gagawin yan, nakita mo, your life will never be the same. Bagong direksyon ang ituturo sa iyo ng Panginoon. You can run with God. You cannot hide from Him. Ibabalik at ibabalik ka pa rin ng Diyos sa kanyang original plan ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya God is the God of accident. God is a God of purpose. Nilagay ka ng Diyos sa lugar na ito para masagutin natin ang ating buhay. Baka meron tayong dapat ayusin sa ating puso. Hanggang na tayo doon. Amang banal na sa langit, maaaring Panginoon, yung word na aking narinig ay nakapag-reflect ng aming kong mga buhay. I pray in Jesus' name, mag-minister po kayo ang Espiritu sa aming kong mga kapatid. Lord God, ayaw nyo mabasa sa Panginoon ang mga bagay-bagay na meron po sa aming mga buhay. Oh God, in the name above every name, in the name of Jesus. In the name above every name, in the name of Jesus. Minister your people, Lord God. Minister your people. Kapag ito yung oras ngayon na kausapin mo, Panginoon. Ito yung oras ngayon na pakiramdaman mo ang Espiritu ng Diyos. Naniniwala ako na itong oras na ito kinakausap ka ng Panginoon. Naniniwala ako itong oras na ito gusto kang i-deal ng Panginoon. As you are willing na i-give up ang mga dapat mong i-give up sa iyong buhay. Maniwala ka na mayroong pagbabago once you accept the word of the Lord in your life. Mayroong pagbabago na kapag mayroong kang binitawan sa iyong buhay, your life will never be the same again. Mag-level up ang iyong spiritual maturity. Mag-level up ang iyong spiritual na mabubuhay. If you are willing to give up yung mga bagay na dapat mong i-give up sa iyong buhay. Kapatid ko in faith, nag-i-struggle ka sa maraming mga bagay. Una pa babasa ka. Bumabulosita ka na baka. Nag-i-struggle ka sa maraming mga bagay. Kapatid ko, sa pananampalataya, isuko mo yan sa Diyos. Ibigay mo yan sa Diyos.
Hallelujah! Hallelujah! Huwag kang matakot sa mga bagay na iyong kinabukasan. Hawak ng Diyos ang iyong kinabukasan. Hallelujah! Huwag kang matakot. Ano ba mga struggle na iyong hinaharap? Isuko mo yan sa Diyos. Isuko mo yan sa Diyos. May mga bagay-bagay sa iyong buhay na nag-i-struggle ka. Paano, Lord? Nahihirapan ako. Total surrender. Total surrender. Total surrender. May mga bagay na kontrol ng demonyo sa ating pagkatao. Oh! Mag-focus ka ngayon umaga. Pwede mo bang ganun, iliwan mo yung mga kamay. Pakiramdaman mo yung sarili. There is something in the heart na parang kang kinakabahan. Kung meron kang ganyan pakiramdam, kapatid, hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Kundi mga demonyo na kung saan hanggang maaari ay ayaw niya umalis sa katawang yan. Ngunit sa oras na ito, patuloy mong palayasin sa iyong buhay at huwag mong hayaan manatilihin ito sa iyong buhay. Kapag ito pinatili mo sa iyong buhay, kapatid ko, hindi magiging effective ang iyong buhay pananampalataya dahil ito ang haharap sa palo ng Diyos sa iyong buhay. Renounce it. Renounce it. Renounce it. Renounce it. Come on. Renounce it. Renounce it. Renounce it. I-renounce mo siya. Hindi kita kailangan sa buhay mo. Sabihin mo, my name. Sabihin mo, hindi kita kailangan sa buhay ko. Hindi kita kailangan sa buhay ko. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mag-focus ka lang sa Panginoon ngayon umaga. Huwag mo tingnan yung nasa kaliwa, nasa kanan. Mag-focus ka ngayong umaga. I-focus mo. Lord, ako rin. Sabihin mo, Lord, ako rin. Gusto ko rin magsuko ng buhay. Tulungan mo ako makawala. May mga nakulong sa umaga nito. Ang espiritu ng nakaraan na patuloy kang binabalik-balikan ito. Set them spirit free. Ang espiritu na kung saan yung espiritu ng galit. Yung espiritu ng galit. Espiritu ng selos. Espiritu ng lungkot. Oh! In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hindi kita pinapayagan na manatili sa kanilang mga buhay. Hindi kita pinapayagan na manatili sa kanilang mga buhay. Inuutusan kita umalis ngayon sa kanila. Inuutusan mo ngayon umalis ka sa kanila. Confess it! Sabihin mo, hindi kita kailangan. Banggitin mo kanilang mga pangalan. Banggitin mo kanilang mga pangalan kahit magulong lang yan. Narinig ng Diyos yan. Narinig ng Diyos yan. Huwag mong ikulong ang iyong sarili sa lungkot. Huwag mong ikulong ang iyong sarili sa lungkot. Nais ng Diyos na maging masaya ka. Makita mo tunay na mundo. Makita mo tunay na saya. Nagbigay ng Panginoon sa iyo. Huwag mong ikulong ang iyong sarili sa lungkot. Set your spirit free. Sa anumang kalungkutan ng iyong puso. Kalungkutan ng iyong puso. Oh God, Father, we thank you. We thank you. I know the Holy Spirit moving in your heart right now. Pakiramdaman po rin
mo yung sarili, may something fire. May apoy, mainit. Pakiramdaman mo yung sarili. Na may apoy, mainit, na dumadaloy ngayon sa iyong buong pagkatao. Because ang Espiritu ng Diyos ngayon ay sinisimulan ka ng posposin. Sinisimulan ka ng i-minister. Sinisimulan ka niya ikaw ay mapuspos ng kanyang Espiritu. May apoy. Apoy na dumadaloy ngayon sa iyong pagkatao. Apoy na dumadaloy. In the name of Jesus. Father, thank you for the revival. Thank you for the revival. Thank you for the revival. Thank you for the breakthrough. Thank you. Walang laman na may tataas, kundi ikaw lamang, Jesus. Panginoon, ang siyang mataas sa amin kanina. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat ng aming Diyos. Kaya magsabi, Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin. Praise God.